Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang masaganang umaga po at araw sa ating lahat. Welcome po muli sa ating pong araw-araw ng pagpapala. Ako po si Pastor RJ Magno. At sa umaga pong ito, tayo po ay muling tatanggap ng mensahe na magbibigay sa atin ng kalakasan sa buong maghapon. Samahan niyo po ako, manalangin, tayo po yumuko at pumikit. Aming Diyos, salamat po sa napakaganda at pinagpalang araw na ito, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, in-acknowledge sa aming mga buhay, and as we go through this day, Lord, salamat, Panginoon, ng iyong mensahe, ang iyong salita, ang siyang patuloy, Panginoon, na magbibigay sa amin ng liwanag, at siyang patuloy, Panginoon, na gagabay sa amin, Panginoon, sa aming lalakarin sa buong maghapon at sa buong araw na ito. Salamat, Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Handa na po ba tayo makinig? Amen, hallelujah. Samahan niyo po ako sa mensahe po ng Panginoon na sa Lucas chapter 10, verse 25 to 37. Ito po ay madalas na po nating napapakinggan, nababasa po. Ito po ay tungkol po sa parable or talinghaga po ng mabuting Samaritano. Samahan niyo po kung muling basahin ito in Luke chapter 10, verse 25 to 37. Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Sabi niya, "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Verse 28, sabi ni Jesus, "Tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan." Upang verse 9, upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, "Sino naman ang aking kapwa?" Verse 30, sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na." Verse 31, nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya ng daan at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Verse 32, dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at hindi siya at nagpatuloy siya sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Verse 34, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak at ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos ito ay ang lalaki ay isinakay ng Samaritano ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Sa verse 35 po, kinabukasan binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?" Verse 37, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Sige, ganon din ang iyong gawin." Amen. Praise God. Sa buong araw po natin, maaaring tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makatulong sa ating kapwa o makakilala ng mga tao na maaaring gagamitin ng Panginoon upang subukin po yung atin pong pag-ibig sa ating kapwa. Ako po bilang isang batang lumakas sa simbahan, nababasa ko po at napapakinggan ko po itong storya na to. The parable of the Good Samaritan.
siguro before I was thinking na parang grabe naman, ang sama naman nung dalawang tao na dumaan lamang at nilampasan yung lalaki na binugbog na halos patay na, no? But alam niyo po, sa panahon natin ngayon, sometimes we can resemble to that priest and to that Levite na maaari sa buhay natin, sometimes meron tayong naiengkwentrong mga tao sa buhay natin na nangangailangan ng tulong pero binabaliwala natin. Or sometimes hindi natin binibigyan ng atensyon o pagpapahalaga. It's easy for us to judge those two people na hindi tumulong po doon sa lalaking nabugbog. But most of the time, meron pong dahilan. Nagkaroon po ako ng katanungan nung upon reading again this story. Naisip ko, bakit kaya nilampasan lamang at hindi pinansin nung pare at pangalawa nung Levite, yung lalaking binugbog. Sometimes sa buhay po natin, we often become consumed with a lot of things. Sometimes we are consumed with our daily struggles that we forgot that we are also called for something great. Amen. Maaring ang dahilan o ang katwiran ng dalawang tao o nung pari at ng Levite kung bakit hindi sila tumulong o hindi sila nabigay ng panahon upang tulungan, saklolohan yung lalaki, ay maaring dahil iniisip nila, teka, meron din akong pupuntahan pa. Nagmamadali ako, o busy ako, abala ako, o maaring meron din akong pinoproblema, meron din akong dinadamdam sa mga oras na ito. No? Kung tutulungan ko ito, mas kailangan ko ng tulong. No? Sometimes sa buhay po natin, we are almost consumed. Masyado po tayong bounded ng ating mga sarili-sarili o ating mga kanya-kanyang problema. That we forgot na tayo po ay tinawag ng Panginoon upang abutin ang mga tao po na nangangailangan din ng kalinga at ng pagmamahal ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang issue po dito is not about yung hindi nila pagtulong. The real issue here is the heart, no? The heart of the issue is the issue of the heart. Kung bakit hirap po tayo to make a lasting impact. Ang title po ng aking pong binabahagi po sa inyo sa mga oras na ito ay pinamagatan ko pong A Lasting Impact. Because alam niyo po, sa nangyari doon sa lalaki, naniniwala po ako na yung ginawa ng mabuting Samaritano will bring a lasting impact sa buhay po ng tao po na dumanas po ng matinding sitwasyon sa kanyang buhay. And kung bakit po tayo sometimes hirap to bring a lasting impact, to serve God and to serve people, it's because of the condition of our heart. Sometimes we are self-centered, no? Masyado tayong nakatuon sa sarili nating problema, sa sarili nating sitwasyon. Masyado po tayong blinded na mga sufferings, no, ng ating mga sarili pinagdadaanan. And that is why ang naging dahilan po nito ay nagkakaroon din tayo ng lack of love at it also leads to complacency, no? Kapag masyado po tayong focus sa ating mga sariling sitwasyon, nawawala po yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Alala po ninyo, no, when the Lord Jesus Christ simplified, no, yung mga kautusan, no, naalala natin in Old Testament meron 10 commandments at higit pa. And then pagdating ni Jesus, sinimplify niya, sabi niya, there are 2 greatest commandments. Sabi niya, simple lang mga kapatid, mahalin niyo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At pangalawa, mahalin niyo ang inyong kapwa gaya ng inyong pagmamahal sa inyong mga sarili. And that is why, yun po madalas, masyado tayong focus sa sarili natin that we forgot, kautusan pala ng Panginoon na magmahal tayo ng ating kapwa. Amen? And in this reason, sometimes, no, when we serve God, when we serve people, mas pinipili lang natin yung convenience sa atin, kung ano yung mas madali, kung ano yung mas magbibigay sa atin ng comfort or ng kaluwagan. No, sometimes ayaw natin mag-serve sa ministry, ayaw natin maging leader kasi iniisip natin, ako pag naging leader ako, iintindihin ko rin yung problema ng mga hahawakan ko, no? Pag may problema yung mga taong ito, ako rin mamomroblema. At you know what? Kapag tayo po ay ginagamit ng Panginoon sa buhay ng ibang tao, tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. And sa umaga pong ito, sa araw po nito,
nais ko pong bigyang diin sa bawat isa po sa atin, no? That we are called to reach for the lost. As we end this year, matatapos na po itong taon ng 2024. Papasok po tayo sa panibagong taon. Tanungin po natin yung ating mga sarili, no? Meron bang is my life have I already brought an impact, a lasting impact sa buhay ng ibang tao? Amen. Anong gagawin mo to bring an eternal impact in the lives of other people? No? Siguro po sa araw po na lamang po na ito, maaaring may encounter po tayong tao na gagamitin ng Diyos. Papakilala sa atin ng Panginoon, nangangailangan ng tulong. Maaaring pinansyal, no? Maaaring emotional, nangangailangan po ng spiritual health, no? Nangangailangan po ng kalinga, no, ng advice, ng yakap, no, ng kausap, even our presence. How can we make a lasting impact? Let's pray, no, sa umagang pong ito, sa araw po nito. Ipanalangin po natin sa Panginoon. How can we create a lasting impact to other people? No, tulad po ng ginawa ng mabuting Samaritano, hindi niya alintana, no, yung kanyang oras, kung ito ba ay convenient sa kanya, kung siya ba ay nangangailangan na maglabas pa ng pera, no? Kung ito ba ay magdudulot sa kanya ng kapahamakan, kasi maaaring isipin niya siguro yung dalawang tao, yung Levita at saka yung pari, iisipin nila, ba't ko tutulungan? Baka mamaya, ano pala to, set up lang pala ito, mamaya magnanakaw pala ito, mamaya masamang loob pala ito. Pero yung mabuting Samaritano, hindi niya alintana, no? Yung maaaring kapahamakan na mangyayari sa buhay niya kung sakaling tutulong siya. Sa umaga pong ito, tayo po'y manalangin. And let's ask God for that unconditional love, for that divine appointment na tayo, Lord, hingin natin, Lord, paano mo ko gagamitin bilang pagpapala sa ibang tao? Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa araw na ito. Hayaan mo ang buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. As you continue to bless us, make us a blessing to other people. Alam po namin, Panginoon, na Lord, sa araw na ito, ay patuloy mo kaming gagamitin upang maging pagpapala, upang maging kaluwagan, Panginoon, sa buhay ng ibang tao, Lord. Lord, we just pray, Lord, for boldness in sharing your word, Lord. Hayaan mo ang aming mga buhay ay maging, Lord, daluyan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Lord. Hayaan mo, Panginoon, sa mga taong makikilala namin, kamag-anak man namin ito, sarili man namin itong pamilya, asawa, anak, Panginoon, magulang, Lord, aming mga kaibigan, katrabaho, kaklase, we pray, Lord God, that give us, Lord, the opportunity to reach for these people, O God, at matanggap nila, Lord, ang kalinga, ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Bless our hands, Lord God. Hayaan mo mga kamay na ito ang maging pagpapala, daluyan ng iyong kapangyarihan sa mga taong ito, and allow us, Lord, to live our faith consistently, O God, as we let our light shine before other people, O God, upang ikaw ang patuloy na mag-glorify, Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. Tuloy namin dalangin, Panginoon. We will continue to bring a lasting impact, Lord, sa buhay ng maraming tao sa aming paligid. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kapatid, life is more than just surviving. It's about loving God, loving people, and leading others to Christ. So choose to live a life that counts for eternity. God bless us all po.